Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Pang-10 araw natin dito sa ating bahay, Kubo Special. At ngayon nga, dalawa lang sila, magka-partner, na mag-uutay-utay din sa ating kubo. Dahil yung dalawa nilang kasabwat, ay katulong naman doon sa pagkukupras o pagbababa ng niyog, pangawit. So ito lang, kung ano lang magagawa ngayong maghapon, yun lang ang ating i-update sa inyo. Sa ngayon, ito nagputol na ng pang kompleto doon sa ating palupo. Ayan. And may mga plywood pa tayo dito na ikukumpleto rin sa mga natitira pang kulang dito sa dingding. Yan sa taas. Ito naman, pintuan na itong dalawang ito. Tapos yung mga bintana, kung kakayanin, lalagyan na rin natin ng mga bintana. Kakabitan na rin ng mga bintana yan. At may Indian Mingo pang hindi naubos kahapon, no? Nanawa kami sa Indian Mingo kahapon. Talagang kwanto sawang Indian Mingo, talagang unlimited Indian Mingo. Sarap. Ayan. Itong isang pinto na ito. Ito yung ginawa kahapon. Oh. Tingnan nyo naman. Ang gara, oh. So, kung makita nyo pinto, oh. Oh. Talagang lalagyan. Sinaunang style ng pinto yan. Yan ang mga sinaunang style ng pinto. Hindi gumagamit ng mga metal. Hindi gumagamit ng metal. Talagang puro kahoy yan. Wala kang gagamitin diyang kahit anong klaseng screw. Pako lang siyempre. Normal naman na may pako. Wow. Eto, lalagyan na ito ng bintana, yung panara. Ayan na si Master maghuhukay. Ngayon naman ay Master Alwagi. Talagang marami tong marami talento eh. Pagka wala ito sa pag-aalwagi at paghuhukay, Master naman to? Yung Master Electrician. Yung electronics. Naku, kayang-kaya nitong gawin lahat. Talagang saan pa kayo? Dito na kayo. All around. All around. Yung electric pa natin, umandar na? Sunog ang makina. Ay, sunog ang makina. Wala nang magagawa. Ang andar ay delikado. Baka makasunog ng bahay. Makasunog ng bahay daw. Ang advice, bumili ng bago. Makasunog pa ko ng arson. Bumili ng bagong makina, kakukunin namin yung makina tapos kakabit namin doon sa lumang electric pan. Matingin ako mamaya ng makina doon kay kami na. Eh di bumili na lang buong electric pan, ba't kukunin pa yung bagong makina? Ano? Sisirain mo lang. Yung buong electric pan ang palitan, yung makina lang. Mga bro. Joke time. Pero sirado yung makina, papalitan na ngayon. Yan, sinusukat na at itatapal niya doon sa taas na yon. Ayan. Kita nyo naman yung ating upuan. Talagang kompleto na. Ready to fight na yung upuan na yan. Kulang na lang ay mapantay natin ito. I-level up natin itong i-level natin itong lupa na ito. Yung tataas natin yung lupa hanggang doon sa doon sa komportable ka lang na nakaupo, tapos yung nakasayad yung paa mo doon sa lupa pag nakaupo ka. Ang pangit naman ng upuan na nakatingkayad ka habang nakaupo. Nako, hindi ka komportable pag ganun. So gagawin nating para ka lang talagang nasa loob ng isang magarang mansyon, kahit pa nasa kubo ka lang. Yung comfort ang ating
ibibigay sa inyo mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Yung habang kumakain ka talagang yung lagay na lagay yung pagkakaupo. Hindi yung bitin ka sa yung parang inaabot mo lagi yung gitna ng lamesa. Yung parang lagi kang nakatingkayad. Ako, hirap nun pag kumakain ng ganun. O pag nakaupo ka, tapos kumakain ka, na ganun ang style, ang hirap yun. Yung mga style na ganun ay ginagawa lang yun sa mga kasalan. Yung parang habang nakaupo kayo, nakatingkayad ka, para hindi ka komportable, umayaw ka kaagad, hindi ka makarami ng pagkain. Ayun. Yun ang isang style sa mga kakasalan. Kaya sa mga kasalan, minsan mataas yung pagkakatayo ng lamesa. Mababa yung upuan, mataas yung lamesa, hindi ka magiging komportable sa pagkain. Aayaw ka kaagad kahit hindi ka pa busog na busog. O, minus gastos, di ba? Yun, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, ang isang paliwanag doon kung bakit nila ginagawa yun. Na hindi komportable yung pagkakatayo ng lamesa. Dito, yung table dito, gagawin natin komportable. Yan, sigurado ko sa inyo, magiging komportable. Yung abot na abot mo sa dukhaw yung lahat ng klase ng pulutan sa iyong harapan. Yung sinasabi ng magandang pwesto. At habang sila dyan ay gumagawa, bisitahin natin yung mga kasama natin dito na nagkukupras o nangangawit, nagbababa ng niyog. Ito ay hindi na namin lulutuin, hindi na namin gagawing kupras. Buo na namin itong ibebenta. Dahil mas less ang oras, mas less ang trabaho kaysa doon sa gagawin pang kupras. Halos parehas lang din naman ang ganansya. So much prepared namin na hindi na niluluto. Buo na lang na binibentang ganito. Ayan. Nagpakawit muna tayo kahit hindi pa oras para magkaroon ng kaunting kita pasuporta doon sa ating pinapagawang kubo. Dahil napasubo na tayo, mahal din pala ang kubo. Akala ko libo lang halaga, yung pala libo-libo. Hindi na pala talaga ganun kadali mo paggawa ng kubo sa panahon ngayon. May kamahalan na rin. At yung iba kasama natin nandito, kaya nangangawit ng niyog ito mga ito, habang mayroon namang nag-iipon at nagkakarga doon sa kariton at dinadala dyan sa tapasan area o balatan area. Yan yung dati nating ginawang kuprahan na nagamit naman natin ilang beses, pero since prepared na nga namin yung ibenta ng buo yung mga niyog, ngayon tiwangwang na lang siya dyan. Ang bala ko dyan, kapag nagpagawa ko ng kubo sa kambing, ay yan na yung gagamitin kong materyales, yung mga kahoy dyan at saka yung yero. Saka kailangan matanggal yung kuprasa na yan, dahil pinamumugaran ng Philippine cobra. Napakarami ng pinagbalatan o pinaglunuhan ang nakuha dyan. So i-demolish natin yan pagka nagkaroon tayo ng time. Ayan, ating kasama na ngawit. Inagahan lang nila dahil kapag tanghali na sobrang init na ng panahon.
Yan, medyo matataas na yung mga unang niyog. Itong mga bago namang ito, bagong tanim. Pahabol na lang ito, pahabol. Para kung mayroong mga bumagsak na niyog, naputol na niyog, tinamaan ng kidlat, eh may papalit agad sa mga mawawalang niyog na ito, yung matataas na niyog na yan. Ayan. Ito yung kariton na hinihila ng kalabaw. Isa ito sa mahalagang gamit ng mga taga-probinsya, taga-bukid ditong kariton. May isang klase pa ito, isang version, yung maliit, yung paragos. Dati kami meron paragos, yung lolo ko. Yan, marami-rami rin laman yan. Ilang kabuo din yan. May sandaan laman yan, ano? May sandaan, ano? Ayan, o, biruin mo. Kung imamano-manuhin mo, ilagay sa sako, tapos dadalhin mo dun sa balatan, dun sa tapasan na yun. Ay, matagal. Ay, yung mga naghahakot doon sa kalsada. Niyog din. Niyog din ang hinahakot nila. Ayan. Puro na kasi ngayon, puro buo na. Puro buo ng style ng mga ngayon sa pagniniyog. Bihira na yung nagluluto o bihira na yung gumagawa ng kopra. Dito yung luma nating gate dati. Ayun. Pag nagawa na yung bagong gate doon sa unahan, ihasara natin to para isang gate na lang. All for one na yung pasukan. Gate. Ayan o. Ito namang ating tabing kalsad, tabing bakod na ito dire-diretso yan doon. Tabing kalsada hanggang doon sa kabilang doon, tabing kalsada talaga. So napakaganda ng area natin. Ayan. Ha? Alin baka? Kanino? Biro nyo naman kung gano'ng kahirap mangawit ng niyog. Talagang risk yan. Pag pangangawit ng niyog, akala nyo lang madali. May bumabagsak ng mga niyog, may bumabagsak ng mga uyo na minsan yun ang nakakabulag doon sa mga mangawit. Nakakamatay pag tumama sa may balikat, kapagitan ng dito sa may collarbone. So delikado. Tapos yung pagbagsak ng niyog, pagtalsik nun, minsan tatama ka sa lulod. Ganyan dati ang trabaho ni tatay nung bata-bata pa siya. Ang bayad dati noon per 1,000 na niyog na makawit mo. Hindi ko matandaan kung magkano, 80 lang dati, o 80 o 70 nung panahon. So yan ang update natin muna dito sa
ating day 10 ng Bahay Kubo Special. Nasingit lang itong pangangawit, pagbababa ng niyog dahil yun nga, medyo kapos na tayo sa pondo. So kailangan natin ng extra income, at dito natin kukunin yun sa mga maiipon nating niyog. Mamayang hapon update ko kayo kung makakailang kilo tayo sa maghapon na to. So hanggang sa muli mga kabird, mga ka-bird. See you.